Sa labas, sina Eva at ang kanilang anak na babae na puno ng pag-asa na matagpuan doon si Abel na bumibisita sa kanyang kapatid ay nagtanong, nariyan ba sila itay? Ang puno ng pag-asang tinig ng kanyang anak sa gitna ng gabing iyon ay naging isang palasong dumurog sa kanyang dumudugong puso at natakot siyang sagutin ang kanyang tanong. Sa wakas, lumakad siya patungo sa kanyang anak at nang makita itong nahihirapan sa paglimot ng kanyang kasama, sinikap niyang aliwin ito sa pagsasabi, "Anak, magtiwala ka sa kapangyarihan ng tagapaglikha. Siya ang mag-alaga sa kanya at magdadala ng bagong umaga." Hindi man pigilan, dalamhati. Ang mga salita ng kaaliwan ni Adan, gayunpaman, sa halip na magpalamig sa lungkot ng dalaga ay lalo pa itong nagbabad sa kirot at nagbabalik sa kanya ng mga alaala tungkol sa pangako ni Abel na binigkas ng umagang iyon. Ang kanyang sinabi na kung sakaling ang kanyang mga mata ay maparam ng kamatayan, ang mga ito ay muling mabubuksan para sa kanya sa bukang liwayway ng walang hanggang araw ng kapahingahan, ang pagtakas ni Cain. Samantala, sa kanilang pagmamadaling pagtakas, narating ni Cain at ng kanyang asawa ang isang malayong burol, nalulunod sa lambak ng kadiliman na hindi na magbabalik sa kanilang mga magulang na nagdurusa dahil sa kanilang mga mapaghimagsik na anak. Si Cain ngayon ay nasa tabi ng kanyang asawa ay naghambog at nangutya pa sa kadiliman na nangangakong gigibain ito sa lalong madaling panahon sa pamamagitan ng kanyang sariling lakas. Nadaig ng pagod, sila ay nabuwal sa lupa kung saan sila nakatulog hanggang sa sila'y gisingin ng bukang liwayway. Nang makaahon mula sa pagod, ipinagpatuloy nila ang paglalakbay sa landas ng pakikipagsapalaran, sa mga hakbang na nagpapaalala kay Cain. Sa paglalakbay, pinutol ng kanyang pagbabago ng isip, kay hangal ko na isip niya na makinig sa tinig ng anghel. Kung ipinagpatuloy ko ang aking misyon, marahil ay mayroon ay akong paraisong naliligo sa walang hanggang liwanag. Ang lambak ng mga buto at ang nakabibinging liwanag. Paglubog ng araw nang marating ng mag-asawang takas ang lambak ng mga buto, sa kanyang pagkamadali ipinagtapat ni Cain ng mga patyo ng Eden, kung saan siya minsang nakipagkita sa anghel ay naroon. Matapos sabihin ito, itinuro niya sa kaliwa at idinaglag, tayo'y duman sa direksyong ito sapagkat ayaw kong makita siya muli. Hinawakan niya ito sa braso at mabilis na naglakad. Sinisikap sulitin ang huling liwanag ng takip silim, nang sa wakas ay hindi na makakilos ng maayos dahil sa dilim. Napansin nila sa pagitan ng mga dahon ng isang ningning na mas matindi pa kaysa sa araw ay sumilay sa isang saglit at pagkatapos ay kumupas. Nakatayo sa tabi ni Cain ang kanyang asawa na curious ay nagtanong, "Nakita mo ba yun?" "Oo," sagot ni Cain nang nanginginig. "Ano iyon?" Sa tanong na ito, hindi sumagot si Cain. Sa halip, hinawakan niya ito sa kamay at maring nag-utos, tayo'y bumalik na tumakas tayo mula sa liwanag na iyan na maaaring pumatay.